failed so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. My Savior, thank you for all the things you've done. I
tight, oh Lord. Hold me tight, oh Jesus. Embrace me, Lord. Embrace me with your presence. I need you. At ano pa nga po, aming Panginoon, ang kaya namin gawin kung wala ka sa amin? Ano po ang kaya namin gawin kung hindi po dahil sa inyo? For apart from you, we truly are nothing. We are just we because of you. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Oh Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We
are your children, called by your name. Oh, humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Praise the Lord! Magandang gabi po sa ating mga lahat. Welcome to our online GBS. Maraming salamat po sa ating Panginoon for another chance to be able to stand before you tonight. Maraming salamat din po sa ating pong beloved Bishop Louie and Pastor Norma for allowing me and supporting our whole congregation as we continue to seek knowledge from the Lord. Alam ko pong ready na po at excited na po tayo lahat sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Pero bago po tayo magsimula, mas maganda tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin na ating pong mga ulo, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Pinasasalamatan namin, Panginoon, ang pagkakataong ito. Thank you for this opportunity to study your word. Lord, patuloy na pakalinisin mo, Lord, ang aming pong mga puso. Patawarin mo po ang lahat ng aming mga pagkakasala at gawin mo po kaming karapat-dapat upang tanggapin ang iyong mga salita. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami na laging magpasuri ng aming mga puso sa iyo upang makita at matuwid po anuman pong hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Alisin mo po ang spirit of pride, bagkus ay magkaroon po kami ng humble heart na handa pong tanggapin ang iyong mga salita. Ano man ang iyong iuutos ngayong gabi, at ngayon din ingatan mo ang bawat isa pong makikinig. Sa iyo po lahat ng kadakilaan at kapurihan. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise God. Last week, sinimulan po natin pag-aralan po ito pong parable of the Good Samaritan, kung saan pinag-aralan po natin how Jesus deconstructed the lawyer's pride sa pamamagitan ng uncovering yung kanya pong motibo in asking and by overturning his confidence. So we also learned about the seriousness of the sin of omission. Now, as we continue, let us further explore this parable. Ang sabi po sa Luke 10:30, Then Jesus answered and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Kung naalala po ninyo, ang sabi po ng lawyer sa verse 29, but he wanting to justify himself said to Jesus, and who is my neighbor? Tinanong niya po ito sa pag-aakalang magkakaroon po ng malinaw na hangganan ng pag-ibig o compassion. Kaya lang, hindi po pumayag si Jesus Christ na mag-provide po ng mga kategorya na pahintulutan po yung po mga ganitong klase ng limitasyon. Instead, inalis niya po yung bawat label na ginagamit po ng puso ng tao para magdesisyon whether nararapat ba ang compassion. Paano? Hindi niya po sinabing a certain Jew,
Hindi niya rin po sinabing a certain Samaritan or a certain Gentile o a certain righteous man. Ang sabi lang ng Lord, a certain man. Sa verse 30. I just want you to know na hindi po isang aksidente ito pong panimula na ito. Kundi ito po ay isang intentional or sinasadya at theological. Why so? Sinadya po ng Lord na iwasan po yung pong paglalagay po ng identity marker sa biktima. Hindi po siya nagbigay ng clue sa estado ng tao or ng morality or religious affiliation. Ang sabi lang ng Lord, a certain man. So by presenting the victim simply as anthropos sa Greek, na isa pong human being, pinilit niya po yung pong mga tagapakinig na harapin po the raw reality of shared humanity. Yung pong sugatan na tao ay naging unclassifiable and therefore unavoidable. He is not defined by tribe but by humanity, not by identity but by need. At napakahalaga po nito. Bakit? Kasi po ang prejudice thrives on labels. Ibig sabihin, pag ang isang tao po ay pinangalanan bilang isang outsider, enemy or kaaway, o sabihin na natin different, kakaiba or iba siya, or not my kind, ay maaari pong ipagkait po ang pagmamahal or ang pag-ibig or yung pong compassion na hindi nakokonsensya. Kaya po, ang tanong ay hindi na po kabilang ba siya sa grupo ko? Kundi ang tanong na po ay re-respondi ba ako sa kapwa ko tao na nangangailangan? Remember, ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in His own image. Uulitin ko, malinaw na sinabi ng data, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. This means, may bahagi po ng Diyos sa bawat tao. Kaya naman, may natural po tayong halaga na dapat mong tinatratong may pagmamahal. And in doing this, hindi lang po basta nagsasabi ng kwento si Jesus Christ, kundi meron po siyang inaalis na worldview. Na ano po? Gusto po kasi nung lawyer ng definition at gawing manageable ang pagsunod. Pero binigyan po siya ng Lord ng mga sitwasyon na ginawang inexcusable yung indifference. Paano? Ang pagkawala po ng mga label ay isa pong mag-aalis din ng lahat ng pwedeng dahilan ng pusong mapagmataas. Kung hindi po natin uuriin ng mga tao, inaalis din po natin ang puwang para sa panghuhusga. Kaya, ang utos na magmahal ay hindi lang po basta theory o para lang po sa mga piling tao lang. Nagiging agaran na po ito at para sa lahat. Kaya naman po napakamakapangyarihan po ng parable na ito. Mga kapatid, bago ba po lumitaw yung pong priest at yung pong Levite, in-establish na po ni Jesus Christ yung pong biktima simply a human. And therefore, karapat dapat lang sa habag. Kaya po, mas naging matindi po yung pong failure ng mga religious leaders. Dahil ang kanila pong kawalan ng aksyon ay hindi po laban sa isa pong kategorya lang. Kundi ito po ay laban sa isang kapwa-tao. Kaya po sinabi sa James chapter 2 verses 1 to 4, my brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. For if there should come into your assembly a man with gold rings, in fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes. Pag may dumating na tao na mayaman, may gold rings, mayroong fine apparel, and meron naman dumating na mahirap, na nandun sa maduduming damit, and you pay attention to the one wearing the fine clothes, and say to him, doon ka naman nag-focus, nagbigay na attention doon lang sa may magandang damit. You sit here in a good place. Umupo ka sa magandang lugar. And say to the poor man naman, you stand there or sit here at my footstool. Have you not shown partiality among yourselves and become judges with evil thoughts? So dito po, binabalaan po yung pong mga mananampalataya laban sa pagpapakita po ng partiality.
Judging based sa panlabas po ng mga distinctions. Instead, nasa panloob na kahalagahan. At kinukundina po ang partiality. Dahil ito po ay nagre-reflect sa isa pong puso that still operates by human categories kaysa ng divine compassion. Same sa Galatians chapter 3 verse 28. Ang sabi po dito, there is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Brothers and sisters, hindi po nito binubura yung mga pagkakaiba sa sociological sense. Bagkos, ipinasasailalim po ito sa mas matimbang po na katotohanan. Na ano po? In Jesus Christ, tandaan po natin, human divisions cannot be used as excuses to limit love. Hindi po dahilan ng pagkakaiba upang limitahan po ang pagmamahal o ang pag-ibig. Meaning, the kingdom of God dismantles the hierarchies and prejudices that justify selective compassion. Sa kaharian po ng Diyos, winawasak po ang mga pagmamataas na mga pagtatangi na nagiging dahilan po yan upang ang habag po ay maipakita lamang sa iilang tao. Ang problema po hanggang sa panahon po natin ay patuloy pa rin pong tinatanong consciously or unconsciously ng iba. Yung parehas po ng tanong ng lawyer, katulad ko ba itong taong ito? So kabilang kaya ito sa grupo ko? Or dili kaya ang tanong is, are they worth the effort? Mga kapatid, yung pong ganitong klase ng mga katanungan ay nagpapahayag pa rin po ng puso that still governed by categories kaysa ng compassion. Pero ang Lord po ay nagsimula po muna sa humanity bago ang category by confronting us with a person before a label, a need before an identity, and a life before a classification. Hinaharap niya po muna sa atin ng isang tao bago pa ang anumang marka. Ang isang pangangailangan bago pa ang anumang pagkakakilanlan. At ang isang buhay bago pa ang anumang pag-uuri. In other words, Jesus Christ starts deconstructing prejudice by forcing us to see a person before a category. Sinisimulan po ng ating Panginoon na gibain po ang ating mga pagkiling sa pamamagitan ng pagtuturo po sa atin na makita muna ang tao bago ang anumang kategorya. Kaya kapag naaalis po ang mga ito, hindi na po magiging limitado ang pag-ibig na nahahayag ng puso. At sa huli, ang tinitignan po ay hindi na po kung sino yung sugatan na tao, but rather kung sino po tayo pag nakita po natin siya. Moreover, ang sabi po sa Luke chapter 10 verses 31 to 32, now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise a Levite, when he arrived at the place, dumating siya, came and looked and passed by on the other side. Dito po, Jesus Christ touches another nerve. Ano po ito? Pumili po siya ng dalawang religious figures na the lawyer would naturally respect. Ang isang priest at ang isang Levite. Hindi po ito mga random characters lang. Sila po ay mga religious insiders, mga taong associated sa temple service, guardians ng mga sacred duties, at representatives po yan ng covenant life. Sa expectation po ng lawyer, ito po dapat yung bida ng kwento. Or sila po dapat yung hero, sa madalit sabi. Bakit? Sila po kasi yung pong nakakaalam ng batas. Sila yung nagtuturo ng batas at namumuhay malapit sa presensya ng Diyos. Pero gumawa po na nakakagulat na bagay ang Lord. Sa paano pong paraan? Nakita po nila yung taong sugatan, na-recognize po nila ang sitwasyon, pero consciously ay mas pinili po nilang daanan at lagpasan lang yung tao. Ibig sabihin, hindi po ito isang ignorance, it is neglect. Hindi rin po ito isang inability, kundi ito po ay isang omission.
At doon po sa pagkakataon na yun, Jesus Christ dismantles the lawyer's deep assumption that religious position equals righteousness. Kaya ito po ay nag-expose ng delikadong ilusyon na proximity to sacred things guarantees a transformed heart. Maaari palang may access sa altar yung mga priest. Maaari din po merong involvement yung Levites sa temple service. Parehas po silang pamilyar sa scriptures, sa mga rituals, sa mga rhythms of worship. Pero nung hinarap na po nila sa totoong buhay ang nanghihingi ng pag-ibig, ano po nangyari? Sila po ay nabigo. Yung kanila pong religion did not translate into compassion. Yung kanila pong knowledge did not produce mercy. At higit sa lahat, yung kanilang posisyon did not result in obedience. Inalis po ng Lord. Why? Dahil pinakikita po niya na ang office is not obedience. Position is not compassion. Title is not righteousness. A religious nearness is not the same as a surrendered heart. Hindi po parehas. Ang katungkulan na hindi po katumbas po yan ng pagsunod. Pati ang posisyon, hindi po yan nagbibigay ng habag. Pati yung titulo, hindi po yan katumbas ng kabanalan. At higit sa lahat, ang pagiging malapit po sa relihiyon ay hindi po kapareho ng puso lubos na sumusuko sa Diyos. Just imagine, the priest saw, pero ano po ginawa niya? He walked away. Same with the Levite. Nakita din niya po yung tao, but he also walked away. What does this imply? Religion was present, but mercy was absent. Kaya po ang sabi po sa Matthew 23:27-28, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs which indeed appear beautiful outwardly. Maganda lang sa labas, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside sa loob, you are full of hypocrisy and lawlessness. Nirebuke po sila ng Lord. Bakit? Hindi po problema yung absence na religion but rather ang problema is the presence of religion without transformation. Yun ang problema. Similar po sa Luke 11:39, kung saan in-expose mo ng Lord yung same condition. Ang sabi po rito, then the Lord said to him, now you Pharisees make the outside of the cup and dish clean, but your inward part is full of greed and wickedness. So nangangahulugan na ito pong outward association with holiness had not produced inward holiness. Yung kanila pong panlabas na kaugnayan sa kabanalan ay hindi po nagbunga ng panloob na kabanalan. In fact, ang sabi din po sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness but denying its power. That is exactly what the priest and Levite represent. A form without force, a structure without substance, a religion without love. Panlabas po na anyo na wala naman pong bisa. May istruktura nga, wala naman tunay na laman. At relihiyon na wala naman pag-ibig. At ito po ay sumugat po ng malalim sa worldview ngayon ng lawyer. Marahil ay inakala niya po na yung po mga kabilang sa kinikilala niya pong simbahan ay may natural po na kabanalan. Ngunit through this ay ipinakita po ng Lord na hindi lang po sa labas ng covenant community ang problema. Ngayon din po pala ang problema ay nasa loob. Ang peligro ay hindi lang po among the irreligious, but among the religious. At yung po ang mabigat. Ibig sabihin pala, ang pagkabigo po ay hindi lang po pala para sa mga malalayo po sa templo. Pero doon po din po pala sa nasa pinakamalapit po dito. Ano po ibig sabihin? This means that knowing the law is not the same as fulfilling it. Hindi po parehas. Maaring highly trained ng isang tao sa scriptures, pero nabibigo pa rin pala sa pinaka-basic demand ng pag-ibig.
This is why, ang sabi po sa Romans chapter 2 verses 21 to 23, you, therefore, who teach another, do you not teach yourself? Hindi mo ba tinuturuan ang sarili mo? You who preach that a man should not steal, do you steal? You who say do not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who make your boast in the law, do you dishonor God through breaking the law? In reality, knowledge without obedience becomes self-condemnation. And in our modern days, marami po ang nag-assume ng pagiging ligtas po ay base sa religious proximity. Nasa church naman ako eh. I attend church regularly. I really serve the Lord. Kilala ko or kabisado ko ang doctrine very well. Or parte ako ng ministry. Wala pong masama dyan. Pero tandaan po natin, in-expose po ni Jesus Christ sa parable na ito, yung pong kawalan po ng laman ng ganitong klaseng kumpiyansa. That means, a person may stand near the altar and still be far from love. Maaari po pala siyang kumakanta habang nag-worship and yet lack compassion. Pwede pala mangyari yun. Maaari pala ang isang tao ay nag-share ng katotohanan ng gospel, nag-share po siya, and yet fail to practice it. Or maaari din po pala siyang napapalibutan ng mga banal na bagay and still remain unchanged within. Ano po ibig sabihin? Religious environment does not equal spiritual transformation. Thus, the priest and Levite prove that religious nearness is not the same as surrendered righteousness. Pinatutunayan po ng pari at ng Levita na ang pagiging malapit sa relihiyon ay hindi po katumbas palayan ng tunay na kabanalan nagmumula po sa pusong sumusuko sa Diyos. Christ dismantles the false security of outward religion and calls for inward transformation. Ibig sabihin, winawasak at binabasag po ng Lord yung pong maling katiyakan na kasalalay po lamang sa panlabas na relihiyon at tinatawagan po tayo sa pagbabagong nagsisimula po sa loob ng puso. Meaning, ang tunay po na sukatan ng kabanalan ay hindi po ang pagiging malapit po sa mga banal na institusyon, kundi yung pong lalim ng pagsasabuhay, ng pag-ibig, ng kanila pong ipinahahayag. Furthermore, ang sabi po sa Luke 10:33, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. Kanina, pinakita po ng Lord na nabigo po yung priest at yung pong Levite. Pero at this point, he goes further. Hindi niya po sila pinalitan ng ibang respected Jewish figure. Instead, siya po ay pumili ng isang Samaritan. Isang tao na sa panahon po nila would have regarded with suspicion, theological contempt, at ng social distance ng maraming Hudyo. At ito po yung napakatinding wisdom ng ating Panginoon na nag-alis po ng pinakahuling sandigan ng lawyer. Tatanggapin po siguro sana niya yung pong pagtutuwid kung ito po ay manggagaling from within his own religious structure. Maaari po, din po siguro siyang makinig kung manggagaling po yung pong mga halimbawa sa expectations po niya. Pero pinilit po siya ng Lord na harapin pong yung realidad na ang tunay na tumupad sa kautusan ay ang mismong taong ayaw niyang kilalanin bilang matuwid. This is how Jesus Christ deconstructs ego. He not only exposes failure, He redefines who is right. Ginawa po ng Samaritan kung ano po ang nirequire ng batas. He sees, he feels compassion, he acts, he sacrifices, and he continues carrying, ayon po sa Luke 10:33 to 35.
In doing so, siya po ay ang naging tunay na neighbor. But on the other hand, na-trap naman po yung lawyer. Dahil para sumang-ayon po si Jesus Christ, kailangan niya pong i-honor ang isang tao na mayroong prejudice. At yan po yung breaking point ng pride. Therefore, a proud heart often misses the lesson not because it is unclear, but because the vessel offends the ego. Madalas na hindi po natututunan ng mapagmataas na puso ang aral. Hindi dahil sa malabo ang mga ito, kundi dahil sa nasasaktan po yung kanyang ego. Sa taong pinanggagalingan po nito. Ibig sabihin, pride does not always reject truth intellectually, it rejects it relationally. Ang pagmamataas po ay hindi po laging tumatanggi sa katotohanan dahil hindi po ito nauunawaan. O di ito po'y tumatanggi dahil ayaw po nitong tanggapin ang taong nagdadala ng katotohanan. Madalas po ang sasabihin po nito, tatanggapin ko sana ito kung ito'y nanggaling sa iba. Or, dili kaya, tinanggap ko sana ito kung naging katanggap-tanggap sana yung mensahero. Could you imagine that? But I just want you to know, mga kapatid, na madalas pong nagpapadala po ang Diyos ng katotohanan sa pamamagitan ng mga hindi po inaasahan at sa pamamagitan ng mga humbling vessels. Halimbawa na lang po yung pong kwento ni Naaman. Isang matinding commander po siya na halos mamiss niya po yung kanyang healing dahil nagmula po yung instruction, take note, in a form that offended his dignity. Sa 2 Kings chapter 5 verses 10 to 14, ang sabi sa kanya, go and wash in the Jordan 7 times. Mukhang napakasimple. Too undignified. Pero nagpahayag po yung kanyang galit na ang tunay na struggle niya ay hindi po sa utos, wala naman po dun kundi sa kanya pong pride. Likewise, marami rin po sa Israel stumbled over Jesus Christ Himself. Kaya nga po sa Matthew 13:57 na sabi rito, so they were offended at Him. Pero nung sabi ng Lord sa kanila, but Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country and in his own house. Na-offend po sila, hindi dahil sa kulang po ng katotohanan si Jesus Christ, kundi sila po ay na-offend dahil yung kanyang humble appearance, take note, ay hindi po umugma sa kanilang inaasahan, sa kanilang expectation. Kaya po, sinabi po ni Apostle Paul ito sa 1 Corinthians chapter 1 verses 27 to 29. But God has chosen the foolish things of the world. Bakit? To put to shame the wise. And the base things of the world and the things which are despised, God has chosen. And the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence. This tells us na ginagawa niya po ito para hindi po tanggapin ang katotohanan on human terms, kung hindi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. At yung pong Samaritan sa kwento became such a vessel. Hindi lang po kasi siya basta naging halimbawa ng compassion, but rather siya po ay naging instrument of ego-crushing revelation. Siya po ay naging kasangkapan ng paghahayag na dumudurog po sa pagmamataas. Kaya kailangan pong harapin ng lawyer ngayon yung pong uncomfortable na katotohanan na ang righteousness po ay hindi po nakakonfine o nakakahon po yan sa kanya pong grupo, sa kanyang estado or sa kanya pong inaasahan. Ganon din po sa panahon po natin. Marami rin po kasi namimiss po ang katotohanan dahil po sa vessel kung saan po nanggagaling po ito or nagmumula. Ang iba po, mga kapatid, truth be told, nahihirapan pong tanggapin ng pagtutuwid ko minsan, lalo na po pag ito po'y nanggagaling o nagmumula po sa mas nakababata pagdating po sa pananampalataya. Lalo na po pag mas matagal na po sa pananampalataya. Tapos, kung minsan siya pa yung magtutuwid sa'yo. Or dili kaya, galing sa mga less educated preacher. Para sa'yo kasi hindi ka husayan, hindi naman magaling. Kaya hindi mo ngayon matik ngayon kapag sinasabihan ka. Or,
Ang isang tao po mula po sa different background. Sabihin na natin hindi maganda ang pinagmulan, hindi maganda ang kwento ng buhay niya. Kung minsan doon manggagaling, hindi po natin maatimba na siya yung magtutuwid sa atin. Pero hindi po natin alam, nagpapahayag po pala ito na hindi po pala clarity ang issue. It is pride. Mga kapatid, kung ang katotohanan po ay kailangan pa pong dumaan sa filtering ng personal preference po natin, bago po ito tanggapin, lumilitaw na ang puso po ay hindi po nakasabit po sa Diyos. Pero pinakikita po ng Lord na yung pong method po niya na ang katotohanan po ay kailangan pong tanggapin po on God's terms. Hindi po sa terms natin. So therefore, God often wraps His sharpest lessons in the very vessel our pride least wants to honor. Madalas po yan, inilalagay po ng Diyos ang kanya pong matatalim na mga aral sa mismong taong pinakahuling na naisin nating kilalanin ng ating pagmamataas. So with this in mind, hindi lang po isang karakter yung Samaritan sa kwento, kundi siya po ay isang salaming iniharap po sa ego nung lawyer. At yung pong parehas na Jesus Christ still confronts us today. At tinatanong po tayo kung tatanggapin po ba natin ang katotohanan. Kahit na ito po'y nanggaling sa boses ng ibang tao na mababa lang po ang pinag-aralan, or dili kaya mga pangyayari na nagpapahumble po sa atin, think about it. Kailan po makakasagot po niyan? So apparently, pagkatapos po i-describe yung ginawa po ng Samaritan, nagtanong po ang Lord sa Luke 10:36. So which of these three do you think was neighbor to him who fell among the thieves? Nagtanong ang Lord. Brothers and sisters, hindi po isang simpleng follow-up yung tanong. Ito po ay isang kumpletong pagbabago at paghubog ng pananaw ng lawyer. Originally, nagtanong yung lawyer, who is my neighbor sa verse 29, na naghahanap ng definition na lilimitahan yung kanyang responsibilidad. Gusto niya po kasi na maging category yung pong neighbor. Maging isang bagay na identifiable, manageable, at nakakonfine lang sa social or religious boundaries. Pero, tumanggi pong sagutin po ng Lord yung pong tanong on those terms. Instead, pinalitan niya po ito, hindi po ng sino ang qualified as neighbor, kung hindi, sino ang naging neighbor. Kaya doon sa pagpapalit na yon, tinanggal po ng Lord yung pong kabuuan ng istruktura ng pag-ibig na namimili. Ang neighbor is no longer something you identify, kung hindi, it is something you become. At ganito po katalino at ka-genius po ang ating Panginoon. Gusto nung lawyer na maging identity yung neighbor, pero ginawang aksyon ng Lord yung neighbor. Gusto ng lawyer na yung pong neighbor is to be determined by membership. Pero anong ginawa ng Panginoon? Dinefine po ito ng Lord sa pamamagitan ng habag. At hindi lang po yan, nakita ng priest at Levite yung pong sugatan na tao, pero hindi po sila naging neighbors. Bakit? Dahil wala po silang ginawa. The Samaritan, however, became neighbor. Bakit? Dahil siya po ay rumisponde na mayroong compassion. Paano? Nakita po niya, he was moved, nilapitan po niya ito, tinalian po yung mga sugat, binigay din po niya yung kanyang mga resources, and most of all, he ensured continued care. Thus, Jesus Christ shows that neighbor is not about proximity of relationship, but proximity of compassion. Ipinapakita po ng Lord na ang kapwa ay hindi po nasusukat sa lapit ng relasyon, kundi ito po ay nasusukat sa lapit ng habag. Ibig sabihin, ang totoong neighbor ay hindi po the one who belongs to your group, kundi siya po ay yung kumikilos na merong habag patungo doon sa tao na nangangailangan. Hinarap po nito directly yung pag-ibig na may pagtatangi ng lawyer. Kaya, ang pusong nais limitahan po ang kapwa ay pusong nais din pong limitahan ang utos ng Diyos.
Kung magiging limitado po kasi ang neighbor, then ang pag-ibig ay magiging limitado din po. Ito po ay lumikha ng mas kakaunting obligasyon, lesser ang sakripisyo, at mas makitid po ang compassion. At yung pong konsensya na nakakadama na, at yung konsensya na nakukontento kahit hindi nababago. Ngunit winawasak po ng Lord ang ganitong makitid na hangganan. Sa paano pong paraan? Sa pamamagitan po ng pagre-redefine sa neighbor bilang mercy in action. Inalis niya po yung bawat boundary sa puso na sinusubukang buuin ng tao. Kaya ang utos ay hindi na po love those within your defined circle, kundi ang utos na po ay become a neighbor wherever mercy is required. Na nakaalay naman po sa original na command po na sinabi po sa Leviticus 19:18, "You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Pinatutunayan lang po nitong utos na ito na hindi po ito inadya to be restricted. Ito po ay pirming inadya to be expansive. Sa katunayan, mas pinaigdig pa po nito yung principle further sa teachings po ni Jesus Christ sa Matthew 5:44. Ang sabi po rito, "But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you." Imagine, kahit yung huling posibleng limitasyon po ay inaalis po nito. At dahil nag-extend po ang pag-ibig kahit sa mga kaaway, therefore, wala pong kategorya ang mananatiling nasa labas na hindi po kayang abutin ng habag. Lalong higit, hindi po pinahihintulutan ng kaharian po ng Diyos ang selective compassion. Kaya nga po sa 1 John chapter 3 verses 17 to 18, it confronts the same issue. Ang sabi po rito, "But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth." Kung hindi sa pamamagitan ng gawa at katotohanan tayo magmamahal. Sa makatuwid, ang love is not proven by words, but by action. Kasi po, ang saradong puso ay nagpapahayag ng false profession. Thus, the matter is not whether we can correctly define neighbor, but whether we respond faithfully to need. Kung iisipin, ay nakikita pa rin po ang problemang ito sa panahon po natin. Sa paano pong paraan? Marami pa rin po kasi ay ginagawa pa rin po yung pong selective love. Halimbawa, maalaga at maluho sa sariling pamilya. Ngunit, sarado naman ang kamay at wala pong pakailam sa mga nangangailangan, sa mga nasa daanan, sa mga nasa lansangan, sa mga tao na nasa labas o nasa kalsada. O ang iba naman, sobrang pag-aalala within their church community, wala pong masama dyan. Kaya lang po, kung minsan ay na-overlook naman po natin yung mga nasa labas po nito. O dili kaya ang iba naman, mabait sa ibang tao. Lalo na po pag sang-ayon sa'yo. Pero pag nakagawa na ng mali o na-offend ka, wini-withhold mo na ngayon ng habag. Pag nasaktan ka na, nag-iiba na. Pero kapag umaayon sa gusto mo, approve naman sa'yo, okay sa'yo. At hindi lang po yan. Ang iba naman, rumiresponde sa mga lovable. Pero iniiwasan naman yung mga mahirap mahalin. Lalo na pagkapasaway o matigas ang ulo ng tao. Which should not be the case. Kasi po winawasak po ng turo ni Jesus Christ yung buong pattern na ito. Hindi niya po pinapayagan ng pag-ibig to be governed by preference, ng convenience or ng familiarity. Instead, inuutusan niya po ang isang pag-ibig na kumilos po patungo sa nangangailangan, regardless sa kategorya po nito. So with this in mind, ang tanong is no longer, nakabilang ba talaga ito sa akin, itong taong ito?
Kundi ang tamang tanong na po ay, ako ba ay kikilos ng mayroong habag sa taong ito? Thus, Jesus Christ defines the true neighbor not by nearness of tribe, but by nearness of mercy. Gusto po ng lawyer ng definition, pero binigyan po siya ng Lord ng transformation. Gusto ng lawyer ng boundary ng hangganan, pero ang binigay po ng Lord ay responsibility. At naniniwala po ako na nananatili pa rin po ang hamon na yan until now. Why? Dahil ang tunay na habag ay hindi po natatagpuan through identifying who deserves love, kundi ito po'y natatagpuan doon sa pagiging klase ng tao na nagbibigay ng pag-ibig kung saan ito ay kinakailangan. And this ends part 2 of our discussion of this parable. Mga kapatid, ngayon po inalaman po natin kung paano po dineconstruct po ng Panginoon ang pride ng lawyer sa pamamagitan ng pagwasak sa maling akala na ang religious position ay katumbas ng righteousness. Sa paggamit po ng isang vessel na itinuturin ng lawyer na mababa ayon sa kanyang relihiyon, at by giving the limitless definition of who the neighbor truly is. Alam nyo, napakahalaga po na maalala po natin ito kung gaano po kaayaw ng Panginoon ng pagmamataas. Kaya po patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil muli niya po tayong pinaalalahanan sa pamamagitan ng ganitong klaseng katuruan upang makaiwas po tayo sa pride. Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid, tayo po'y minsan pa magpasalamat sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating pong mga ulo, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyo po mga salita na patuloy na nagde-deconstruct ng aming mga pride, ng aming maling pagtingin sa ibang tao. Salamat po sa paalala mo na tunay na righteousness po ay hindi po nakabase sa posisyon o sa familiarity na inyong pong salita lamang, kundi sa pusong naayon po sa inyong kalooban. Tulungan mo po kami na makita ang aming kapwa, aming neighbor ayon po sa iyong pananaw. Hindi po ayon sa aming mga prejudice at pagmamataas. Linisin mo, Lord, ang aming mga puso mula po sa pride at palitan mo po ito ng tunay na kababaang loob at habag. At patuloy mo po kami baguhin mula po sa loob upang maging tunay na tagasunod mo. Muli, maraming salamat po sa mga salita mo. Sa iyo po lahat ng kadakilaan at kapurihan. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Truly, the wisdom of the Lord is beyond what we can comprehend. Yung kanya po mga katuruan shows us how we are called to love. Hindi po ayon po sa human nature, kundi ayon po sa kanyang puso. Habang sa ating mga first-time viewers naman, kung mapapansin po ninyo, ganun na lamang po ang kagustuhan ng Panginoon na matutunan po natin magmahal tulad po niya. Dahil higit pa po sa inaasahan po natin ang kanyang pong pag-ibig, mahal na mahal niya po tayo, that He reaches out sa atin at turuan po tayo even when we are not deserving. Ganyan po magmahal ang Diyos. At kung nais po nating lubos na maipahayag po ang pagmamahal po na may kababaang loob at wala pong pagkiling, kailangan mo nating maranasan ng kanyang pag-ibig. And the only way to fully experience and be embraced by the love of Jesus Christ is by accepting Him as your Lord and personal Savior and believing in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you're saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung po death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung po resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y naniwala,
tayo po'y nanampalataya, wala na tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi ang gospel po ay sinusunod. Kaya lang po, another question is this: how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, "Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Ang naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, napakarami mo nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, patong-patong, matitindi pa po yan. Feeling mo ikaw lang pinakamasamang tao at pinakamariming tao sa balat ng lupa. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung po death to sin, at yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautisman sa tubig, so ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, siya po namatay, tayo naman po ipapatayin natin ang ating po mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya po inilibing, kaya naman po ililibing ang ating po mga kasalanan through water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po pagalis po ng ating po mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po nabuhay na magmuli after 3 days. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po yun sa Romans 8:11, kaya din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan pinipilit natin magbago, perhaps yung mga bad attitudes, bad habits, sabihin na natin katulad po ng pride na napag-aralan po natin ngayon, mapagmataas o mayabang, sabihin na natin. Minsan pinipilit natin magbago, pero nagugulat ka, bumabalik ka sa dati, pilit mong bago 1-2 buwan, pabalik-balik lang, hindi ka magbago ng lubusan. Bakit? Sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi po nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Yung lahat ng ating mga kahinaan, yan po yung tutulong po sa atin para magbago ng lubusan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo nang gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po natin ang ating 2 kamay bilang tanda ng pagsuko, yuko natin ang ating pumangulo, at habang binabanggit po natin ang panalangin nito, please repeat after me, ay lagay po natin sa puso, nandun humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kung pakiramdam mo, marami kang kasalanan, gusto mong alisin ng Lord yung mga kahinaan mo, yung pagmamataas, ito po yung tamang pagkakataon, humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakamali at pagkukulang. So please repeat after me. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula
ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po sa mga baba po ng screens po ninyo, ang mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, mag-message lang po kayo sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para mabigyan po namin kayo ng further instructions. So mga kapatid, maraming salamat po sa napakagandang mensahe. Salamat po sa inyo pong pakikinig at sa pagsama po sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. So we invite you again next week, Thursday, 7 p.m. para po sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral at mas malalim po na pag-unawa po sa salita po ng Diyos. So God bless every one of you and to God be all the glory.